Hello guys, magandang araw po sa lahat. Saan man kayong dako naroroon. Ito nga pala guys, meron na naman akong naisip. May pumasok na naman bigla sa aking malikot na isipan. At hindi ko pa po alam ito kung ito ay gagana. Dahil naisip ko lang bigla. Pero ito susubukan kong gawin guys. At iti-testing ko to. Ito po ay pangtanggal ng lock sa may anong tawag nito, yung bearing, cone bearing ng motor. Last time kasi guys, nung nagpalit ako ng bearing ng motor ko, cone bearing, ang hirap kalasin nung flaring guys. Kaya naisipan kong bigla, ano kaya kung gawan ko na lang ng pangtanggal ng lock ng cone bearing para sa itaas ko na lang siya dudukutin instead na kakalasin ko pa yung flaring, para mas iwas sugat, sakit sa kamay, at mas parang sa tingin ko mas mapapabilis ang gawa. Itong gagawin kong to medyo may katagalan to, pero once na magawa ko to, kung gagana naman ito, pwede ko na siyang gamitin paulit-ulit sa susunod kung gagawa ko ng bearing ng motor ko. Kaya eto, tingnan na lang natin to kung gagana. Ito siya, itong hinahasa ko na to. Yan yung ikakabit natin dun sa pinakadulo. Kasi ewan ko kung lahat pamilyar dun sa lock na yun ng cone bearing. Ay meron siyang apat na gatla guys, or kanal, or hindi ko alam ang tawag doon. Yun yung ginagamitan ng tools para mapaikot mo siya, clockwise man paghigpit or counterclockwise. So itong gagawin ko na to, itong tubo nga pala na to guys, nakita ko lang to, medyo may kalumaan na nga yan oh. Gamit na siya dati kaya may pintura na. Sinukat ko, tugma ang bilog niya doon sa ating gagawin. Yan. Kailangan lang nating lagyan siya ng apat na kanto para ma-shoot doon sa may gatla at nang mapaikot natin siya ng maayos guys. Yan. Yang guguhit ko na yan. Alam nyo namang hindi tayo engineer, kaya ina-actual natin. Kasi kung kukumputin natin yan, measurement na yan, malamang sablay. Kaya ang ginawa ko, iniskwala ko yung papel na yan para maging eksaktong kwadrado siya. At sana naman, tugma siya doon sa butas na apat. Kasi hindi pwedeng sumablay yan guys. Isa lang malihis dyan, wala nang saysay yung tatlo. Hindi na yan tutugma. Kaya yan, nakita nyo yung guhit na yan. Naka-actual yan. Inikis ko siya para magiging kwadrado. So, pag na-welding natin yung apat na pinutol natin, yun, nakasukat na yun. Sukat na yun dun sa pinakagatla or guhit dun sa lock. Kailangan lang nating i-welding dyan para maging matibay. Para pag salpak noon, iikutin mo na. Kung luluwagan, pakaliwa. Kung hihigpitan, pakanan. So yan. Tingnan nyo, inulit-ulit ko talaga yung silipin na tugma yung tanda or marking ko sa bawat kanto ng guhit na yan, para pag na-welding ko na yan, tumpak talaga. Yan ang pinakamasilan dyan sa parte na yan. So ayan na, umpisahan na nating i-welding yung apat na pang salpak doon sa ano. Mahirap lang talaga to, mainit. Kaya lang kailangan kong gawin para may magamit ako. Ganyan kasi ako guys,
Pag may maisip ako na maaring makatulong dun sa gagawin ko para hindi na kailangan bumili. Kasi yung iba namang gamit talaga guys nabibili. Kaya lang ako, hanggat kaya ko siyang gawin, hindi ako bibili. Kasi mas makakatipid ka kung gawin mo. Kaya yun ang ginagawa ko. Tsaka ang katuwiran ko rin minsan, pagka hindi tumugma or pumalpak man, walang problema kasi akin naman yan eh. Ganyan kalikot ang isip ko. Pag may naisipan akong gawin ko. Pag hindi magawa, walang problema. Tsaka natin ipagawa. At least, ang katuwiran ko, sinubukan ko siya. Di ba? Mahirap kasi yung lahat na lang ng galaw, paggawa ng paggawa. So, medyo naman may alam naman tayong konti. So, sayang naman kung hindi natin gamitin. Kung ano yung pinagkaloob sa ating konting talent or skills, kailangan mapakinabangan. At in the long run kasi, yung mga ginagawa na yan, tutugma din yan. Tatama din yan lahat. Try lang ng try. Kaya yun nga, itong project na to, under ano pa lang to guys, experimental. Hindi ko pa alam kung tutugma ba ito. Kaya hindi natin muna ito gagawing pulidong-pulido or perfect or sobrang ganda, ika nga. Kasi trial pa lang to. Pero pag na-testing ko na to dun sa motor at tama at naging mapakinabangan siya, maaari natin tong hanapan ng mas magandang klaseng bakal. Stainless ang the best para pang matagalan talaga yun guys. Pag stainless, lalo na yung puro talaga yung 304, hindi talaga yung kakalawangin guys. Ito, kahit pinturahan man natin tong bakal na to, maaari talagang kakainin ng kalawang to, katagalan. Kaya ang ano ko naman kasi, kung bibili agad ako ng stainless, kung sakaling hindi mag-work, sayang naman, mas mahal yun. Ito nakita ko lang to sa sa gilid-gilid na kumbaga used na siya, gamit na, at ipapakilo dapat sa junk shop. So pumutol ako ng konti, titestingin ko lang. Pagka makita kong tama, sana naman tama para hindi sayang yung ginagawa ko na to. Tsaka na ako maghanap ng pwedeng magamit next time na yung mas magandang klase na stainless. Itong pagwe-welding lang talaga ang guys, yung mga dun sa mga hindi pa nakasubok, mainit siya sa katawan, sa kamay. Kaya bihira lang ang gumagawa nito guys, pag talagang dahil mahirap gawin to. Magkamali ka pa dito, mapaso ka, maghuli mo yung kislap niyan guys. Pag hindi mo mailagay ng maayos yung mask mo, sakit sa mata, lalabo ang paningin mo. Yan naman guys yung kakabit natin sa likuran. Yan, na welding na natin yung 4 na sasalpak doon sa 4 na kanto nung lock. So gagawa na tayo ng panglikod naman. Pinili natin yung makapal na bakal kasi hindi pwedeng manipis guys, dahil mahirap-hirap din yung trabaho nung pinakalikuran na yan guys.
Kasi doon natin yan bubutasan natin yan at doon natin isusuksok yung shafting ng impact wrench para pagkabit o pagkalas, impact wrench ang gagamitin natin. Ikot lang siya, pindot-pindot lang. Kaya ayan, pinili ko yung bakal na yan na makapal para hindi siya mabubusalsal pagka umandar na yung guys, yung impact wrench, kasi medyo may kalakasan din yung palo nun guys, yung impact wrench. Mahirap kasi yung portion nun guys, dun sa may pwesto kung saan yung cone bearing. Hindi ka basta-basta makagamit doon ng mahahabang tools dahil masikip. Magagamitan mo lang siya ng mahabang tools kung kakalasin mo yung lahat, yung flaring sa harap. At yun nga ang iniiwasan ko guys, dahil bukod sa mahirap, delikado, kung kada gawa mo doon kalasin mo, malamang mababasag yung mga lock. Kaya sabi ko, kung mayroong ibang paraan na hindi na kailangan kalasin yung flaring, gagawan ko ng paraan, at ito yung susubukan natin. Sana mag-work para hindi na maging kasing hirap ang paggawa ko nung cone bearing. Kasi nararamdaman ko na kasi yung manibela ko pumapalag-palag na ng husto pag binitawan mo lang ng isang kamay, wala na, pumapalo-palo na. Kaya sabi ko, wala na, palitan na talaga to. Kasi nangyari din yan nung nagpalit ako nung nakaraan yan. Hindi ko naman kabisado kung ilang piraso yung laman na bulitas dyan guys. Bumili lang ako ng 30 pieces. So nangyari, nung ikinabit ko, 6 na lang ang natira. Gamit ko yung 24. Kaya ang ginawa ko, pinili ko na lang yung matino dun sa luma, binalik ko. Kaya siguro wala pa, less than a year lang siguro yung guys. Ito na naman, nararamdaman ko na naman. So sabi ko, dahil yan doon sa hindi lahat napalitan ng bago, parang use na yung itaas or ibaba ang gamit na ibinalik ko. Kaya hindi nagtagal. Yan, pagbubutas niyan, kwadrado ang niyan, hugis. Mahirap, wala naman tayong machine shop. So manual grinder. Wala pa tayong gato. Kaya vice grip lang ginamit ko pang hawak dyan sa bakal para makating natin, maputol na, mabutasan natin. Kailangan yan na maputol yung kwadrado na yan maalis. Yan na, tanggal na siya. Yun nga lang, nagkaroon ng kanal yung bawat kanto niyan kasi bilog yung bala ng grinder. Kaya kailangan natin yan tapalan ng welding para tumibay uli siya. Yan ang importante dyan. At least nabutas na natin yung pagsusuotan ng shafting ng impact wrench para madali na lang. Pipindot ka na lang nung impact wrench, iikot na yan siya. So yan, kailangan natin grinderin yung winelding natin na portion para kuminis, mag-flatten siya, matalsik yung na yan. Pag nga pala kayo guys mag-grind kagaya ng ginagawa ko, huwag niyong kalimutan magtakip ng muka. Kaya ako naka full mask ako lagi, naka open lang yung mask ng pang welding, yung glass, naka clear glass, at least walang talsik, totally fully covered yung mukha ko hanggang liig.
Masakit yan guys, talsikan ka ng isang piraso niyan. Parang isusumpa mo talaga. Babaon sa balat mo. Yan, tatapal na natin yan sa likuran ng ating DIY na tools para mapabilis. Yan ang maganda minsan pagka may maisip ka at may gamit ka rin. Kasi maisip mo nga, wala ka namang gamit, so hindi mo siya magagawa. Kaya ako guys, ginastusan ko talaga yan kasi dati rin kasi akong welder. Kaya sabi ko, may mga gagawin ako sa bahay na kailangan ng welding. Nung dati nanghiram ako guys, nagre-renta ako ng welding machine. Nangyari, yung nire-renta kong welding machine, hiningi nung kapatid nung may-ari, kaya wala na ako mahiraman ng welding machine. So nung sabi ko, tiningnan ko magkano, hindi kaya namang bilhin, so bumili na ako para may magamit ako anytime na may gagawin ako. Maliit lang welding machine, portable, pero sulit guys. Ilang taon na sa akin yan, more than 3 years na yan. So nangyari yan, every time na meron akong gagawin, magwe-welding, madali na lang yan. Kagaya niyan, naisip ko lang bigla yan nung mapansin kong may problema na yung aking cone bearing. Ayan, ginawa ko na kahit hindi ko pa alam na magwo-work siya. Pero tingin ko guys, tugma naman yung sukat ko, actual yun, gagana yan, tiwala lang yan. Pakinisin na natin yan guys para hindi naman magpangit tingnan kahit na hindi pa siya yung final product. For testing pa lang, medyo pagandahin din natin ng konti lang para makita naman na medyo maayos din yung gawa kahit na testing pa lang, trial piece. So yan, ginamitan na natin yan guys ng vice grip dahil mainit. Mantakin mo, kagagaling lang yan sa full weld tapos grinding, napakainit yan guys. Kahit may gloves, ayan, binasa muna natin yan para tanggal yung init. Yan na yung butas pang dun sa impact wrench. Kwadrado kasi yung shafting ng impact wrench guys. So yan, pipinturahan na natin. Nakakatawa lang guys, halatang hindi marunong